For sure, naging problema mo na rin itong mga to. Important files na needed i-backup, laging punong storage sa smartphones, laptops, and tablets, memorable photos and videos na hindi mo kayang i-delete kasi syempre memorable nga. Syempre kasama dyan yung game file, thesis, and other documents. And for sure, napaisip kang bumili ng isang portable SSD para ma-fix tong gantong problema. At tamang-tama, dahil meron akong i-review yung portable SSD ngayon at ito ang Orico C10. Isang portable SSD na merong 1TB capacity at 1GB transfer speed. Kaya kung naghahanap ka ng portable SSD ngayon, samahan mo akong i-review itong portable SSD na to. At simulan natin sa isang mabilisang unboxing. So bali ito yung box ng ating Orico C10. As you can see, napaka-pretty common. At kapag pagbukas natin ng box, makikita agad natin dito yung ating portable SSD. Ito na siya mga kaparekoy. At sumunod naman dito is yung ating data cable and then yung ating manual. At that's pretty much it lang mga kaparekoy. At ito na nga yung ating Orico portable SSD C10 na 1TB. Bali yung link ng product na ito mga kaparekoy is nandyan sa description down below. At may good news ako sa inyo dahil binigyan tayo dito ng voucher up to 50% or 2,000 pesos if bibili kayo ng Orico C10. I-click nyo na lang yung link dyan sa description kasi medyo limited siya. Kaya kung need mo talagang bumili or mag-invest sa isang SSD, for sure makakatulong sa inyo yung link na yan. Check nyo na lang mga kaparekoy. Ngayon naman, ay pag-usapan na natin itong Orico C10 SSD. Unang-una, pagdating sa shape nito, same ng ibang mga SSD out there, pahaba yung shape nito. Hindi kagaya ng iba ng mga SSD na nagamit ko before na pa-box or parang almost rectangle na siya at medyo malalaki. Pero dito sa SSD na to, wala namang masyadong special sa design, the same pa rin siya nung iba. Na-appreciate ko nga rin pala yung paglalagay nila ng circle hole dito sa upper part niya kasi pwede natin yan lagyan ng ID lace or any kinds ng palawit para hindi basta-basta mahulog kung gagamitin natin sa office and also sa school. Pero kung aksidente man tong mahulog, wag naman sana mataas, medyo makakahinga ka rin ng konti kahit papano dahil meron na rin po tong shockproof certification. However, hindi na emphasize kung ilang meter or ilang inches to, so mas magandang wag nyo pa rin ibabagsak kahit meron ng ganon kasi mahirap na kapag natsambahan ka, tsaka best practice yun. Sino nga naman talagang engot magbabagsak ng SSD, di ba? Di ba? Hindi ako yun ha. Pagdating naman sa build quality nito, yung whole body niya or yung kabuuan nito is build ng aluminum alloy. And then meron na lang mix ng ABS plastic which is yung handle niya at saka dito sa may bandang part ng kanyang ports. But most of the parts gawa sa aluminum alloy. Usually pagdating sa kanya, hindi ko lang masyadong nagustuhan yung grip kasi medyo madulas lalo na kapag pasmadong kagaya ko. Kaya mas maganda talagang gamitan natin to ng, alam nyo na, palawit. Basta ganun. At yung isa din sa main reason ko bakit naka-alloy body to dahil sa kanyang heat dissipation. Usually quite effective yung ginamit nilang heat dissipation dito. Dahil nag-testing ako dito na magpasa ng 200 plus GB na file at umabot ng 3 minutes yung kanyang transfer time. And then after nun, chinek ko yung temperature ng SSD dito sa ating thermal gun at as you can see, nasa 39 to 40 degrees Celsius lang yung nakuha natin dito. And personally, nagustuhan ko yung build na ito. Unlike sa ibang mga SSDs na gamit ko. Dito kasi, hindi siya ganun kadumihin at kitang-kita naman dahil almost 1 week ko nang ginagamit tong SSD na to. And kung makikita ninyo, ganun pa rin yung itsura at malinis pa rin tingnan. Meron kasi kaming ginagamit dito sa studio na SSDs na merong rubberized material na kung saan kapag medyo nahawakan at medyo pasmado yung kamay mo kagaya nung akin at nailagay mo yan sa table or nalapag mo sa table, kumukolekta yan ng alikabok kaya medyo dumudubing tingnan. At dahil nga nasabi kong hindi ganun kalakihan yung size nito, ito yung comparison niya sa mga gamit na madalas kong ginagamit dito sa table or dito sa editing PC ko. So kapag nag-work na kami dito sa studio, ito yung madalas kong mga ginagamit. And as you can see, saktong-sakto lang yung size nito. Almost kasing laki lang siya ng iba kong mga gamit dito. And speaking of saktong size lang, pwede natin siyang gamitin sa kahit anong bag na meron tayo. Kagaya ng string bag, body bag, shoulder bags, or kahit ano pa na meron kayo yung mga bags. Usually, walang magiging problema. Ngayon naman mga kaparekoy, move na tayo dyan sa physical part ng SSD na to. At ngayon, pag-usapan natin yung transfer speed, reading and also writing speed ng SSD na to. At ngayon, unahin natin kaparekoy yung reading and writing speed testing na ginawa ko dito. Usually, yung ginamit natin dito na application is itong Crystal Disk Mark 8.0.5. Yan yung ating latest version kung hindi ko nagkakamali as of recording this video. So, bali, trusted itong application na to kapag nagpi-PC build ako and also kapag meron ako mga tinetesting na SSDs, ito talaga yung ginagamit ko. And then, after ng ilang minutong pagtetesting, ito yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng 1047 Mbps or 1 GB plus na reading speed. Napaka-decent niyan kaparekoy. At nakakuha naman tayo ng writing speed na 988 Mbps or almost 1 GB na rin. And actually mga kaparekoy, ganito yung minimum requirements ko kung gagamitin ko yung SSD na bibilhin ko sa editing. Usually kasi pag kinukulang ako ng storage sa PC or kaya sa laptop ko, naglalagay ako ng asset sa mismong SSD at yun
yan mismo yung ginagamit kong path or storage kapag nag-e-edit ako ng mga videos. And actually, maganda naman yung nakuha kong resulta. So kung meron yung mga editor na need din ng extra storage, masasabi ko na pwede po itong Orico C10. At pagdating sa nakuha nating resulta, although hindi siya same na nasa 1GB yung reading and writing, acceptable na po yan dahil madalas ganyan lang po talaga yung nakukuha nating reading and writing speed pagdating sa maximum na kayang ibigay ng SSD natin. Usually, sinasabi ni Orico na kaya natin mag-transfer dito ng 1GB per second or 1000 Mbps per second kapag magka-transfer tayo ng file. Kaya ngayon, iti-testing na natin kung kaya nga ba talaga niyang gawin. Pero based dito sa ating reading and writing speed, makikita natin na talagang mabilis itong SSD na to. Pero i-check pa rin natin sa manual testing. So dito, ita-transfer natin itong file na to na merong worth na 112GB file size papunta sa ating portable SSD which is yung Orico C10. At ito yung nakuha nating resulta. From PC to SSD ay nakakuha lang tayo dito kapare ko ng 2 minutes and 37 seconds. Mabilis yan mga kapare ko. The same lang yun ng mga tinutukoy ko na SSD na nasa same price na ito. And syempre, tinesting ko rin parang portable SSD to PC ay inabot lang to kapare ko ng 2 minutes and 30 seconds plus lang din. So, the same na mabilis lang. And then syempre, tinesting ko rin to sa mobile phone. Dito sa Android phone natin, nag-transfer ako dito ng 36GB worth of file which is mga file game lang naman papunta sa ating portable SSD at inabot lang niya kapare ko ng kulang-kulang 2 minutes. Sa to nga pala, hindi ko siya na-testing sa iPhone kasi hindi siya gagaya na sa mga Lightning cable which is yung mga Android 14 pababa. Pero kung naka Android 15 kayo to 16, pwede nyo pong gamitin kapare ko itong SSD na to. Pero para sa mga kagaya ko dyan na nasa Lightning cable pa rin yung mga iPhones natin, kinakailangan lang natin bumili ng Lightning cable to USB Type-C connector or kaya ng Lightning cable hub para mapagana natin tong SSD na to. Yung kasi yung requirement niya. Tinanay ko kasing gamitin dito yung mga data cable ko or sa mga charger ko pero hindi siya nag-work. Dapat yung original mismo na cable ni Orico yung gagamitin natin. So dito sa part ito, medyo sad ng konti. So bago matapos tong video na to, syempre kinakailangan natin pag-usapan yung presyo. So currently, meron tayong 3 variants sa pwedeng pagpilian kay Orico C10. Meron tayong 256GB na merong presyong 2,100 pesos and then meron din tayo ditong 512GB na nasa 3,400 pesos and then 1TB which is yung gamit-gamit ko ngayon na nasa 5,299 pesos. At huwag niyong kakalimutan yung sinabi ko sa unahan ng video na to, meron po tayo dyang 2,000 pesos off using the link down below. Pwede niyo po yung gamitin kung mag-a-avail kayo nitong Orico C10. Pero bago nyo gamitin yan at mag-add to cart, pag-usapan muna natin yung final verdict ko about sa ginawa kong review dito sa SSD na to. Unang-una, gusto kong i-discuss yung pros and cons. Pagdating sa pros, magandang material na ginamit, aluminum or metal body, goods yan. Maganda rin yung kanyang heat dissipation kahit papano. Meron kasi ako mga SSD na nagamit before na pumapalo ng 43 to 45 degrees Celsius. Ibig sabihin, hindi ganun kaganda yung kanilang heat dissipation technology. Pagdating naman sa reading and writing speed, nakita naman natin ang pasado. Wala tayong masasabi dyan. Pagdating naman sa actual transfer speed nito ng mga datas, nakita naman natin kapare ko na effective at gumagana naman talaga. Although hindi natin nakuha kapare ko yung 1GB per second na transfer speed niya. Pero ang maganda dito, consistent na nasa 700 plus Mbps yung nakuha natin habang nagka-transfer. Hindi siya bumababa unlike ng ibang mga SSD out there. Pagdating naman sa mga cons, unang-una wala siyang IP rating. Unlike dun sa mga sinasabi kong SSD kanina, meron po silang IP rating. Pangalawa, hindi declared yung kanyang shockproof resistant. Hindi natin alam kung ilang meter or inches yung kaya niyang i-handle. Yung iba kasi mga SSD na nagamit ko, meron nun. And yun lang naman yung nakita kong cons sa kanya. Maganda naman yung cable na ginamit, talagang mabilis at compatible. Ginamit ko sa iba kong mga SSD, talagang mabilis siya. Unlike dun sa mga nagagamit ko nga before. At pagdating naman sa kanyang overall performance, kitang-kita naman natin na okay at gumagana naman talaga yung kanyang fast transfer speed. So yung final verdict ko dito, kung mabibili nyo to using the 50% off na voucher natin yung sa ibaba, for sure kapare ko, sulit na sulit itong SSD na to. Para kasi sa 5,299 pesos na SRP niya nang walang voucher, medyo mag-aalangan pa ako sabihin na sulit to kasi merong di hamak na mas sulit pa sa SSD na to kung magdadagdag tayo ng mga couple thousand of pesos para maging 7,000 pesos. Napakadami dyan, meron ng IP rating, may shockproof at kung ano-ano pa na protection sa SSD, kagaya na lang ng software and etc. Mas okay yun, di hamak unlike dito. But kung ako yung tatanong ngayon for the price and also sa kayang gawin ng device na to, para sa akin, palag na palag ito at usually gagamitin ko siya sa day-to-day basis ko kapag nag-e-edit ako ng videos and also dito sa studio namin. Anyway, dito ko natatapusan yung video. Sana nakatulong sa inyo tong review natin about sa Orico C10 SSD. Kaya kung nakatulong sa inyo tong video na to, ano ba namang i-like yung video? Mag-subscribe or hindi, walang problema. Like this video, yun lang. Anyway, maraming salamat sa panonood. Peace out. Kita-kita sa next video.